Humingi rin tayo ng update sa Pasig na ikawalo sa mga vote-rich cities sa buong Pilipinas. Nakabantay roon si Nico Wahe. Nico, kumusta ang bilangan dyan sa Pasig? Rafi, magandang umaga. Ito tuloy-tuloy nga yung pag-transmit ng mga boto dito sa Rizal High School Gymnasium dito sa Pasig City. Pero medyo bumagal yung pag-transmit ng mga boto kasi kaninang mga 10:30 PM o mag-aalas 11 na nag-live tayo ay nasa 92.1% yung mga boto na na-transmit na rito electronically. Pero ngayon, as of 12:09, nasa 93.45% pa lang yung mga na-transmit na mga boto rito. Kasi kanina, Rafi, ay na-report natin na may ibang mga ACM na hindi nakapag-transmit electronically. Yung iba raw mga guro, akala ay naipadala na rito sa City Board of Canvassers, pero walang dumating. Kaya ang nangyari, pinatawag na lang or pinapunta dito mismo sa gymnasium yung mga teacher, dala-dala yung mga ACM para manually na i-transmit yung mga boto. Kanina, dumating na yung ilan doon sa mga hindi nakapag-transmit electronically. Nakakita tayo ng 6 na ACM na iniakyat doon sa stage kung nasaan yung mga City Board of Canvassers para sila mismo yung magtanggal ng seal ng mga ACM at makuha yung mga memory card para manually na ma-transmit itong mga boto at mas maitaas pa yung transmission rate ng mga boto rito sa Pasig City. Tapos kanina, dumagsa na kasi ibang mga taga-suporta ng mga posibleng manalo, yung mga lamang na ngayon dito sa Pasig City at pumasok dito sa mismong canvassing at pumunta doon sa may mga bleachers kung nasaan media, kasi yun dapat media area yung bleachers na yun Pero umakit doon yung mga taga-suporta at doon ay pinagalitan itong mga taga-suporta ng chairperson ng ating City Board of Canvassers na si Attorney Felton Sadang dahil bawal kasi yung mga taga-suporta doon sa loob lalo't wala pa namang proklamasyon. Kanina nakarinig tayo na they will be arrested sa Kaliman kung hindi sila bumaba. Kaya dali-dali bumaba yung mga taga-suporta ng ilang mga kandidatong hinihintay na iproklama yung kani-kanilang mga pambato. At ayun, hanggang ngayon, hindi pa naman nagwa 100% yung mga boto na na-transmit dito, Rafi, pero asahan daw na unti-unti ay makukumpleto na yung 100%. Ito naman, mga pumapasok na rin yung mga magigiting natin mga electoral board, papasok dito sa gymnasium para surrender ng kanilang mga election returns at syempre yung mga kanilang mga election paraphernalia. At ito, syempre nagpapasalamat tayo sa kanila sa buong araw nilang pagtatrabaho para maging matagumpay itong ating eleksyon. Mula rito sa Pasig City, ako si Nico Wahe ng GMA Integrated News. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Nico, meron ba tayong approximate time kung kailan yung proklamasyon? Lalo na, nabanggit mo, andyan na yung mga taga-suporta. Hinihintay na rin ba yung mga posibleng manalo na makarating dyan bago isagawa yung proklamasyon? Rafi, kanina nakita na natin si Congressman Roman Romulo na nandito sa paligid ng gymnasium. I think pumunta muna dun sa principal's office hanggat walang tawag yung mga City Board of Canvassers na pwede nang iproklama. Nakakarinig din tayo kanina na may nandito na rin si Mayor Vico pero wala tayong sighting na medyo na-excite lang yung kanyang mga taga-suporta kung kailan magpoproklama. Ang gusto kasi ni Attorney Felton Sadang ay kahit mga 2 to 3% na lang sana yung natitirang na hindi natatransmit ng mga boto, baka pwede na raw magproklama. Pero sa ngayon kasi nasa 93.45, medyo malayo pa dun sa 2 to 3% na gusto ni Attorney Sadang. Rafi. Okay, abangan natin yan. Maraming salamat sa iyo, Nico Wahe.